Kaugnay po sa pagsusubasta sa kinumpiskang luxury vehicle sa mga diskaya at iba pang usapin, kausapin po natin si Bureau of Customs Deputy Chief of Staff Chris Noel Bendijo. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Ma'am Connie, magandang tanghali po. Kanina po naiulat ni Joseph Morong na failed yung bidding sa ilang sasakyan, particular na daw doon sa Rolls-Royce. Ano ho ba ang dahilan? Kapag failed bidding, Ma'am Connie, ibig pong sabihin wala pong bidders na nag-participate doon sa ating auction, kung kaya dineklara po itong failed. I see. So, ire-rebid po ba natin yung mga sasakyan na hindi ho nasubasta ngayong araw? Tama po yan. Lahat po ng sasakyan na nadeklara failed bidding, magre-republish po kami ng notice. Pero bago po yan, babalik po tayo sa komite. Ipapare-compute po natin yung magiging floor price. Definitely po, bababaan po natin ito ng kaunti based sa mga parameters na allowed under sa batas po natin. At i-republish po natin in 5 days kung kailan po yung magiging next auction. Okay, at doon po sa 45 million plus para doon sa Rolls-Royce na kumbaga starting bid, bababaho ba nyo yun kung sakasakaling wala pa rin hong interesado na bumili niyan? Tama po. For the second auction itong Rolls-Royce na ito, we will recompute yung ating depreciation. Tataasan po natin yung percentage ng depreciation at iba pa pong factors para po mapababa yung floor price. Ipapare-auction po natin ito. At kung sakasakaling mag-failed bid pa rin po dun sa second auction, meron pa rin naman po tayong mga remedies available. Direct negotiation, may mag-offer po na bidders. So meron naman po tayong pamamaraan in the event na magkaroon po ng second failed bidding. Ilan ho ba ang na-bid out ngayon for itong subastahan po natin? For today po, ang successful po yung bidding, yung pong dalawang Mercedes-Benz na SUV, yung pong isang Lincoln Navigator, at ongoing pa po yung last, yung Bentley. Hintayin po natin yung magiging resulta nito. Okay, so total of 103, tama, million pesos po. At ito po ay mapupunta sa ating National Treasury, tama ho ba? Yun pong ating 103, that's the floor price. We'll come out with the final results kung ano po yung proceeds na generate ng ating auction today based doon sa tatlong successful biddings. Yung proceeds naman po, ito po ay pupunta sa isang forfeiture fund ng BOC kung tawagin. Hindi naman po ito gagamitin ng BOC. Ito po ay i-revert sa National Treasury. Okay. At yung mga sinasabi ho na mga nag-bid dito, paano ho ang naging vetting process para masiguro ho dun sa mga nagdududa na baka may mga makapag-bid daw na galing din sa illegal naman, yung pera? Doon po sa registration process natin, Ma'am Connie, aside from paying the registration fee of 5,050 pesos, yung pong mga bidders natin ay pinasumitin natin ng kanilang ITRs, kanilang income tax returns, at patunay ng pagbabayad nito, duly stamped and received by the BIR. So nasi-check po natin yung kanilang purchasing power upang matiyak natin na hindi po talaga ito mga dummies lamang. So yun po yung naging vetting process natin upang matiyak na itong mga to ay may purchasing power, may kapasidad na bumili, at hindi po sila masasaklaw doon sa prohibitions na sila po yung importer, consignee, or nagmamayari ng mga smuggled na sasakyan. Kasama ho ba dun sa waiver yung kanilang privacy or pwedeng mai-announce din yung kanila ho mga pangalan kung sila ho ay nanalo dun sa bidding process? Mamaya po pagkatapos ng ating auction process, we'll come out with an announcement kung sino po yung mga successful bidders. Kasama po yun sa kanilang pinirmahan na waiver kasi ang utos po ni Commissioner Ariel Nepomuceno ay talagang full transparency. So from start to finish of the auction process, ay talaga pong full transparency ang ating direktiba. Okay, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras, sir. Thank you. Thank you very much for the opportunity. Good afternoon. Yan po naman si Bureau of Customs Deputy Chief of Staff Chris Noel Bendijo.